totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang kwentong tampok natin para sa araw na ito, na minsan pang ipinadala sa atin ng masugid nating taga-subaybay. At ito ay ating pinamagatang Tanikala, ang panaginip ni Leo. Halina at atin pong pakinggan. Ilang sandali nga lang matapos niyang isipin ang mga nangyayari, kung yun nga ba ay panaginip lang o totoo niyang nasaksihan, ay naramdaman niyang may mga tao nang dumating upang kunin ang bangkay ng kanyang Kuya Rene. Hindi na siya lumabas sa kanyang sariling silid at kanya na lamang hinayaan iyon. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagbaba ni Leo mula sa kanyang silid, ay nakita niyang naroon na ang kanilang panganay na kapatid at nagsimula na ring magdatingan ang mga tao. Dumiretso siya sa may kusina at nakita rin niyang may ilang mga tao na naroon. Nakita rin niya ang kanyang bunsong kapatid na si Junjun. Tahimik na nakaupo at sapu-sapo ang kanyang noo na tila malalim na nag-iisip. Nang papalapit na siya sa may lamesa, pagtingin niyang muli sa kanyang kapatid, ay nakakita siya ng isang maitim na imahe. Sa pasimulay, para lang iyong maitim na usok, na habang patuloy siyang naglalakad papunta sa lababo upang kumuha ng tasa, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig doon. At di nagtagal, ang maitim na usok na iyon ay unti-unting nagkahugis at bigla na lamang siyang nagulat nang tuluyan ng mabuo ang figura noon, dahil sa nakatingin ito sa kanya habang nakayukong bahagya na parang yayakapin na ang bunso niyang kapatid mula sa likuran nito. Iyon ay ang nilalang na kanya ring nakitang sumakal sa kanilang Kuya Rene. Hindi si Leo nakagalaw. Pakiramdam niya ay namanhid ang buo niyang katawan. Natulala siya nang bigla niyang narinig na tinawag ang kanyang pangalan. Tila doon pa lamang siya naimasmasan at ibinaling niya ang kanyang pansin kay Junjun. Ipinaulit niya sa kapatid yung sinabi nito. Tinatanong pala siya nito kung magtitimpla ba raw siya ng kape dahil sa may hawak siyang tasa, at nakikisuyo na itimpla niya rin siya. Tumangulang si Leo at nang ibalik niya ang kanyang pansin sa nilalang, ay wala na ito. Iginala pa niya ang kanyang paningin, pero hindi na niya ito makita. Nang pangatlong gabi ng lamay, mag-aalas 9 pa lang,
ay narinig na nilang nagkakahulan ang mga aso. Nagtaka sila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaingay ang mga iyon. Hindi kasi pangkaraniwan ang naging reaksyon na iyon ng mga aso. Nakaramdam agad si Leo ng kakaiba. Kinutuban na siya. Nang maghahating gabi na, isa sa mga matanda na nakikipaglamay roon ay napansin niyang tahimik lamang at parang luba itong nag-aalala. Pasimple niya itong nilapitan at tinanong. Di naman ito nag-atubili na magsabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Leo nang marinig ang sinabi ng matanda. Kaya kahit may takot sa dibdib, ay mabilis niyang tinungo ang likuran ng kanilang bahay. At napatunayan nga niyang totoo ang ipinagtapat ng matanda sa kanya. Nakita niya roon ang tatlong nilalang na nangingintab sa kung anong likido na kanilang ipinahid sa mga katawan. Nakakatakot ang kanilang mga itsura na animoy mga gutom na gutom, na humihingal at tila nag-iisip na naghahanda kung paano makakapasok sa loob ng kanilang pamamahay. Napag-alaman ni Leo mula sa matanda na balbal ang tawag sa mga uri ng aswang na iyon. Klase ito ng aswang na kumakain ng karne ng mga taong namatay. Nakita niyang matindi na naglalaway ang mga aswang. Nung pagkakataon na iyon, gustuhin man niyang paniwalain ang sarili na hindi totoo ang kanyang mga nakikita. Ay ano pa nga ba ang mga bagay na hindi niya dapat paniwalaan, na noon ay sinasabing hindi totoo, pero napatunayan niyang totoo ang mga ito sa pangyayari. Tulad ng kanyang mga panaginip, nasabi mismo ng namayapa niyang kuya ay hindi totoo at kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Ngunit isa-isa nang natutupad ang lahat ng nasa kanyang panaginip. Ang kayamanang sinasabi ng marami na pawang imahinasyon lamang at haka-haka, pero nakuha ng kanilang mag-anak na nagpabago sa kanilang pamumuhay at pag-uugali ng kanyang mga mahal sa buhay. At ngayon, ang pagkamatay ng kanyang kuya na nakita na rin niya sa kanyang panaginip, na ang alam ng lahat ay namatay sa bangungot, pero nakita niya ang isang maitim na nilalang na sa palagay niya ay ito ang siyang may kagagawan ng pagpanaw ni Rene. Pumasok siyang muli ng bahay. Dumiretso siya sa kusina at dumakot ng asin sa lalagyan. Binudburan niya ng asin ang pintuan, tulad ng payo ng matanda. Pumunta rin siya sa gilid ng ataol ng kanyang kuya Rene at pasimple rin siyang nagbudbud ng asin doon, lalo na sa likurang bahagi, sapagkat pinaniniwalaan na doon madalas pumupwesto ang mga balbal matapos na gumamit ng kanilang kakayahang pambulag. Matapos niyang malagyan ang palibot ng ataol at daanan mula doon hanggang sa kusina at likurang pinto,
ay muli siyang sumilip sa labas. Nakita niyang naroon pa rin ang tatlo at nakatitig na lahat sa kanya ng matalim. Galit ang mga ito na humihingal ng mabilis at halatang nanggigigil. Isinara na lang niya ang pinto at bumalik na siya sa lamay. Hinanap niya ang matanda, ngunit wala na ito sa kanyang kinauupuan. Lumabas siya at nagpunta sa may harapan. Naisip niyang baka naroon lang ito at lumipat. Nais niyang magpasalamat, ngunit hindi na niya ito nakita pa. Bago tuluyang nailibing si Rene, ay nagparamdam minsan pa ang mga aswang na balbal noong huling lamay. Ngunit inulit lamang ni Leo ang kanyang ginawa noong unang gabi na makita niya ang mga ito. Makaraan ang ilang araw, matapos na mailibing ang kanilang kuya Rene, ay ginimbal uli sila ng isa pang pangyayari. Isang umaga iyon na nagising si Leo na nagkakagulo ang kanilang dalawang kasambahay. Paglabas niya ng kanyang kwarto, ay nalaman niyang may sakit ang kanyang ina at nagsusuka ito. Kinilabutan si Leo dahil sa napanaginipan niya na naman ang masamang panaginip niyang iyon. At nakita niya yung tungkol sa pagkakasakit ng kanyang ina at yung nagpapaulit-ulit sa kanyang panaginip ay yung mga bagay na magaganap pa lamang at hindi na iyon nagsisimula pa sa umpisa, tulad ng tungkol sa baul. Sumilip siya sa silid ng kanyang ina at halata nga sa itsura nito na may maluba itong karamdaman. Nakita niyang suka ito ng suka. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang ama at kapatid at pinagtulungan na nilang alalayan ito at dinala sa ospital. Lumipas ang ilang mga araw. Sa kabila na sinasabi na ng doktor na wala silang makitang anumang problema at iminungkahi na sa bahay na lang ituloy ang pagpapagaling at inumin na lamang ang mga iniresetang gamot, ay pilit pa rin nagpa-confine ang kanyang ina. Parang takot na takot ito na umuwi sa kanilang bahay. Isang hapon, habang nasa hardin si Leo at nagdidilig ng mga halaman, ay nagulat siya nang kanyang makita ang matanda na nakasilip doon sa kanilang bakod at nakamasid ito sa kanya. Nakabelo ito ng itim, kung kaya naisip niyang marahil ay galing ito sa simbahan. Lumapit siya sa matanda at nagpasalamat sa mga ibinahagi nitong kaalaman sa kanya noong nakaburol pa si Rene. Sinabi ng matanda na walang anuman daw ang lahat ng iyon. Dagdag pa nito ay pilitin daw niyang kumbinsihin ang mga magulang na iuwi na sa kanila ang ina dahil mamamatay lang daw ito sa ospital, at tinalikuran na siya nito. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama, ngunit nakagalitan pa siya nito at kung ano-ano raw ang pumapasok sa kanyang kukote. Sa takot ng kanyang ina na mamatay, lahat na lang ng mga proseso sa ospital ay kanyang pinasusubukan sa doktor
upang gumaling. At handa daw silang magbayad ng kahit na magkano, mapagaling lang umano ito. Halos 2 buwan ang lumipas. Malaki na ang kanilang nagasto sa ospital. Ngunit walang naging pagbabago sa kanyang ina. Hanggang sa tinatanggihan na nga ito ng doktor. Pagkat hindi malinaw sa kanila ang karamdaman ng nanay ni Leo. Wala silang makitang anumang problema sa mga sistema ng katawan nito. Ngunit patuloy na bumabagsak ang kanyang pangangatawan. Nang minsan pa ngang nagpunta si Leo sa ospital, ay nakita niya ang nakakaawang kalagayan nito. Payat na payat at halos butot balat na lamang. Ngunit malaki ang kanyang tiyan. Ang mukha nito ay hapis na hapis at halos lumuwa na ang mga mata. Kinausap niya ang kanyang ina at kinumbinsi na umuwi na lamang sila sa bahay at magpatingin sa manggagamot. Kanyang ipinaunawa dito na hindi talaga ito gagaling doon dahil sa ang kanyang nararanasan ay hindi karaniwang sakit na pinag-aralan ng mga doktor. Napapayag naman niya ang kanyang ina at nagkasundo sila na bukas din ay lalabas na ito ng ospital upang sa kanilang bahay na lamang ito magpagaling at magpapatingin sila sa albularyo. Nung gabing iyon ay nagulat na lamang si Leo nang makarinig siya ng mga ingay sa ibaba ng kanilang bahay. Pagtingin niya sa orasan na nakasabit sa dingding ng kanyang silid ay mag-aalauna na. Mabilis siyang bumaba upang alamin kung ano ang kaguluhang iyon. Pababa pa lamang siya sa hagdan ay nagulat na siya nang isang baril ang sumalubong sa kanya. Bumungad sa kanya ang isang lalaki at tinutukan siya nito. Pinababa siya at itinapos. Nakita niya ang kanilang mga kasama sa bahay na tinalian na rin ang mga kamay sa likod at may busal ang kanilang mga bibig, kasama na ang kanyang bunsong kapatid. Habang ang kanyang tatay ay tinatanong ng mga armadong lalaki kung nasaan ang kanilang kayamanan, nagmamatigas ang kanilang ama. Kahit na binubugbog na ito, ay ayaw pa ring sabihin kung saan iyon nakalagay. Nakita niyang tinutukan na ng baril ang kapatid niyang si Junjun at binalaan ang kanilang ama na babarilin umano ito ng lalaki kapag hindi pa niya itinuro kung nasaan iyon. Ngunit mukhang wala talaga sa bokabularyo ng kanilang ama na ipagtapat kung nasaan iyon. Nang mapansin ni Leo na hindi nagbibiro ang lalaki at talagang tutuluyan ang kanyang kapatid, ay kanyang tinawag ang atensyon nito at hiniling na alisin ang kanyang busal sa bibig. At sinabi niyang alam niya kung nasaan iyon. Nanlaki pa ang mga mata ng kanyang ama at nakita niya ang galit sa mukha nito, na naisip ni Leo na kayang-kaya pala silang ipagpalit nito sa kayamanan kahit na sarili pa niyang mga anak. Nakiusap si Leo sa mga lalaki na wag na lamang silang sasaktan. Tutal yun lang naman ang pakay nila. Kaya sasabihin niya kung nasan iyon.
Basta pag kanilang nakuha ay aalis na sila. Tumango naman ang mga lalaki at sinabing yun lang naman talaga ang kanilang kailangan. Kaya sinabi na ni Leo kung nasaan ito. Sa kwarto umano ng kanyang mga magulang, sa likod ng aparador. Doon nakatago ang kanilang hinahanap. Mabilis na pinuntahan iyon ng mga lalaki at napatunayan nilang hindi nagsisinungaling si Leo. Kaya naging tapat naman ang mga ito sa kanilang sinabi at iniwan na sila matapos makuha ang kanilang pakay. Halos saktan naman si Leo ng kanyang ama matapos na makaalis ang mga lalaki, na pinaikutan naman siya ng kanilang mga kasambahay maging ng kanyang kapatid para maprotektahan mula sa kanilang ama. Noong huli, nakarating pa nila Leo na kaya nalaman ng mga lalaki ang tungkol sa kanilang kayamanan ay dahil din mismo sa kanyang ama nang malasing ito sa isang beer house. Nang magyabang ito doon sa kanyang kabit na GRO naka-table. At pinlano nga ng mga lalaking nakarinig ang pagpasok sa kanilang bahay. Kinabukasan, nang dumating ang kanilang ina sa bahay, ay nakahanda na ang silid nito. Pagpasok sa silid, ay bigla itong nagsisigaw. Pagkat napakarami daw na mga uod at insekto sa kanyang higaan. At mayroon pa umanong nakatayo sa gilid ng aparador na isang babae na nakasuot ng itim na damit at nakabelo ito. Nag-alala at natakot ang kanilang mga kasambahay. Ngunit sinabi ni Junjun na dala lang daw marahil iyon ng pain reliever na ibinigay ng doktor sa kanyang ina. Kung kaya nag-halusinate ito. Kaya kung ano-ano ang kanyang mga nakikita, pagpapaliwanag pa nito. Kinausap ni Leo ang kanilang kusinera kung may nakikilala ba itong albularyo. Natao naman na meron. Sinabi pa niya kay Leo na kanya na raw umanong nakita iyon. Dahil niyaya niya umano itong makipaglamay nung 3 araw ng burol ni Rene. At kapatid niya daw ito. Kinutuban si Leo nang kanya iyong ipalarawan sa kanilang kusinerang si Manang Telma ay hindi nga siya nagkamali. Iyon ang matandang nagturo sa kanya nang bumisita ang mga aswang na balbal at nagpayo sa kanya na ilabas na ang kanilang ina sa ospital. Nagkasundo sila ni Manang Telma na kanyang papupuntahin ang kapatid sa kinabukasan. Nung maghahating gabi na, ay nagising na lamang si Leo nang kanyang marinig ang malalakas na pagsigaw ng kanyang ina. Naririnig niyang paulit-ulit na isinisigaw nito ang katagang wag. At nang pumunta siya sa silid nito, ay nakita niyang naroon na sila Manang Telma at inaalalayan ang kanilang ina. Kita niya ang matinding takot sa ina. Sinasabi din ito sa kanila na siya ay kanilang tulungan dahil sa kukunin na raw siya. At habang lumalalim ang gabi, ay patuloy na nabalot ng kababalagan ang kanilang bahay. Unti-unting lumilitaw sa balat ng kanyang ina ang mga sugat. At may pagkakataon pa na kanilang nakikitang may lumalabas doon na mga uod. Hanggang sa sumapit ang ating gabi.
halos mapuno na ng sugat ang buong katawan ng nanay ni Leo. Nagtatayuan na ang kanilang mga balahibo sa katawan. Napapaluha na sa takot ang dalawa pa nilang kasambahay. Nakiusap si Leo kay Manang Telma na kung maaari pa raw ay sunduin na niya ngayon ang kapatid na manggagamot. Pumayag naman ito pagkat kumbinsido rin si Manang Telma na may gumagawa noon sa kanyang among babae. Nakakakilabot ang mga sumunod na pangyayari. Napuno ang silid ng nanay ni Leo ng mga panagoy nito. Patuloy itong dumadaing ng iba't ibang sakit sa kanyang katawan. May pagkakataon pa na halos iumpog nito ang kanyang ulo sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nakakatakot ang mga pagsigaw nito. Paulit-ulit na sinasabing ayaw pa niyang mamatay at masarap umanong mabuhay. Minsan ay naiisip nilang wala na ito sa kanyang katinuan. Nang dumating sila Manang Telma, ay laking pasalamat ni Leo. Nang mag-umpisa na ito sa kanyang panggagamot, ay nagbago na bigla ang boses ng nanay ni Leo at natulala sila sa kanilang mga narinig. Sinabi pa ng boses na kanya umanong kukunin ang buhay nito at walang makakapigil sa kanya. Iyon ang matanda na nilait-lait ng kanyang ina na ginipit upang tuluyan ng marimata ang lupang na iprenda sa kanila. At hindi basta-basta ang nalalaman ng matanda. Malakas umano iyon, sabi pa ng kapatid ni Manang Telma. At kumukuha daw iyon ng lakas sa sinapit na pang-aapi mula sa kanyang ina, kung saan ay meron itong pinagbabasihang katwiran. At napasigaw na nga lang sila nang bigla na lamang bumula ang bibig ng nanay ni Leo at ng isay. Kaya mabilis nila itong hinawakan upang maalalayan. Maya-maya pa ay napalitan ang pagbula ng bibig nito ng mga dugo. Naglabasan ang dugo sa tenga, ilong at sa gilid ng mga mata nito. At nakita pa nilang tumirik ang mga mata at huminga ng malalim. At matapos ang tila malalim na pagbuntong hininga, ay lumaylay na ang mga kamay nito at tirik ang mga matang binawian ng buhay. Humingi ng paumanhin ang matanda at sinabing hanggang doon lamang ang kanyang kaya. Ipinagtapat rin ito kay Leo na hindi lamang iisa ang gumagawa noon sa kanyang ina. Nagpasalamat pa rin si Leo sa kapatid ni Manang Telma at nakisuyo na siya sa kanilang mga kasambahay na tumawag na ng punerarya. Nang mga mag-aalas 2 naman ng madaling araw, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga pulis at nalaman nilang nabaril naman ang kanilang ama sa beer house. Ayon sa inisyal na investigasyon, ay nagkaroon ng pagtatalo dahil sa selos. Nang makita ng tatay ni Leo ang kanyang kabit na GRO na nakatable at wala itong kaalam-alam na isa palang pulis iyon. Hindi na nagtaka pa si Leo. Inaasahan na niya ang lahat ng iyon. Pero alam din niya sa kanyang sarili na hindi na niya iyon mapipigilan pa dahil na rin sa katigasan ng ulo at ng loob ng kanyang mga mahal sa buhay. Nang mga sumunod na araw,
ay dalawa ang nakaburol sa kanilang bahay. Nang pangatlong gabi ng lamay, pagbaba niya sa hagdan mula sa kanyang silid, ay nagulat na lamang siya. At bigla na lamang tumulo ang kanyang luha nang makita niya ang mga balbal na nasa likod ng ataol ng kanyang mga magulang at may hawak-hawak na mga laman loob. Hindi na niya talaga alam kung nananaginip pa rin ba siya o totoo na ang kanyang mga nakikita. Halos masuka siya sa tagpong iyon. 3 araw naman matapos na mailibing ang kanilang mga magulang, ay ginising siya ng sunod-sunod na pagkatok sa kanyang silid nila Manang Telma. Natagpuan kasi ng mga ito na nakabitin na ang kanyang bunsong kapatid na si Junjun sa kwarto nito, na ilang araw na ring tila wala sa kanyang sarili, at sinasabi umano kanila Manang Telma na mayroong gustong pumatay sa kanya, na pati ang dati daw nitong nobya ay nagpapakita sa kanya na hawak sa 2 kamay ang isang sanggol na duguan at wala na ring buhay. At iyan po, Sir PB, ang napaka masalimuot na karanasan ng akin pong buhay. Iyan po ang masaklap na sinapit ng akin pong mag-anak. Ibinenta ko po ang bahay namin at itinulong sa mga nangangailangan. At ginamit ko yung iba para makapagsimula po ako ng panibago. Bumalik po ako sa dati naming lupa. Ibinalik ko na rin po sa mga totoong may-ari ang kanilang mga lupa, na pinabayaran ko po ng unti-unti sa abot ng kanilang makakaya ang halaga na kanilang hiniram sa amin. Ngayon po ay 50 plus na ako at may mga apo na rin. Alam nyo po tuwang-tuwa po ako sa inyong programa, kung kaya naisipan kong ibahagi din ang kababalagang nangyari sa buhay ko. Mahirap pa lang talaga kapag nabuksan ang iyong ikatlong mata. Hindi na exciting ang buhay at pakiramdam mo ay laging puno ng panganib, at hindi mo na malaman kung ano ang pangitain at ano ang kasalukuyang nangyayari. Di mo rin masabi ang kaibahan ng panaginip at ng totoong nangyayari. Wala kasing gumabay sa akin, pero nang malaman ko na ganun pala ang nangyari sa akin, ay humingi ako ng tulong sa isang mahusay na manggagamot at aking ipinasara ito. Hanggang dito na lang po, sir, at hiling ko na sana'y inyong ibahin na lang ang aming mga pangalan, dahil sa tunay na mga pangalan namin ang siyang inilagay ko, maging yung lugar at lahat po ng isinulat ko dito, para patunayan ko po sa inyo, Sir PB, na totoo pong lahat ng ito. Pero sana ay palitan nyo na lang po, dahil sa medyo maselan. Sa lahat po ng nangyari sa aking buhay, isa po ang aking natutunan, na iyong ituon ang paningin sa mga bagay na hindi nakikita, at wag sa mga bagay na kumukupas at nasisira. Maraming salamat po. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan, at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito, dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Nais ko pong batiin ang lahat na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento, maging ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.